So, ang business economics ay isang sangay ng applied economics na sumusuri sa mga operasyon ng negosyo gamit ang mga paraang kwantitatibo at mga teoryang pang-ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagsusuri nito, mas nagiging handa ang mga organisasyon na gumawa ng mas maalam at epektibong desisyon sa negosyo. So dahil dito, tumataas ang pangangailangan sa business economics, kaya naman maraming estudyante ang nahihikayat na pag-aralan ito sa pag-asang magkaroon ng magagandang oportunidad sa karera. Simulan natin sa pag-unawa sa kahulugan at definisyon ng business economics para sa pangkalahatang kaalaman. Ang business economics ay tumutukoy sa isang larangan ng applied economics na nakatuon sa iba't ibang isyong kinakaharap ng mga organisasyon, partikular na pananalapi, kapaligiran at merkado. Sa klaw ng pangkalahatang ideya nito, ang masusing pag-aaral ng mga salik na nakakaapekto sa mga organisasyon gamit ang mga paraang kwantitatibo at mga teoryang pang-ekonomiya, kabilang ang mga ideya ni Karl Marx. Upang mas malalim pa ang pag-unawa sa larangang ito, kailangan magkaroon tayo ng malinaw na ideya sa mga pangunahing prinsipyo na bumubuo sa business economics. Una, gastos at benepisyo o cost and benefit. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang salik na isinasaalang-alang ng mga mamimili bago gumawa ng isang matalinong desisyon sa pagpili. Dahil dito, bahagi ito ng mga pag-aaral sa business economics. Pangalawa, mga insentibo o incentives. Mga prinsipyong ito ay nakabatay sa paniniwalang ang mga mamimili ay karaniwang tumutulong ng positibo sa mga insentibong inaalok ng mga korporasyon. Panghuli, prinsipyong incremental or incremental principle. Kilala rin ito bilang prinsipyo ng marginal analysis. Ayon dito, lahat ng desisyon ay dapat nakabatay sa pagkahambing sa pagitan ng nagastos or cost incurred at ang mga katumbas na kikitain o benepisyo or revenue benefits. Ang business economics ay may maraming uri sa loob ng pangunahing disiplina na nakatuon sa iba't ibang aspeto. Ang mga ito ay tatalakayin ng susunod na miyembro. Ang business economics ay may apat na pangunahing uri. Una ay ang macroekonomiya. Ito ay tumitingin sa mas malaking larawan ng ekonomiya ng isang bansa. Sinusuri nito ang mga salik tulad ng inflasyon, GDP, at antas ng kawalan ng trabaho dahil nakakaapekto ang mga ito sa mga patakaran ng pamahalaan at sa buong lipunan. Pangalawa nito ay ang microekonomiya. Ito naman ay nakatuon sa mas maliit na bahagi ng ekonomiya. Pinag-aaralan nito ang mga pag-uugali at interaksyon ng mga individual at organisasyong pamilihan. International na ekonomiya. Tulad ng iminungkahi ng pangalan nito, ang international na ekonomiya o pandaigdigang ekonomiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga gawaing pang-ekonomiya sa pagitan ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Partikular nitong pinag-aaralan ang pakikipag-ugnayan ng mga bansa sa isa't isa sa pamamagitan ng palitan ng kapital, mga kalakal at serbisyo, at paggawa sa pandaigdigang ekonomiya. Pangasiwaan ng ekonomiya. Ang nasa huli sa listahan ng mga uri ng pag-aaral ng ekonomiya sa negosyo ay ang pangasiwaang pang-ekonomiya, na tinatawag din na korporasyon ng ekonomiya. Tinutulungan nito ang mga tagapamahala na gumawa ng mga mapanuring desisyon sa pamamagitan ng pagsusuri ng dinamika na daloy ng supply at demand ng isang produkto at ang epekto nito sa kita ng organisasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga totoong aplikasyon ng business economics sa iba't ibang industriya. Una, sa industriya ng eroplano, ginagamit ito sa pagpepresyo ng mga tiket. Kapag mataas ang demand at kaunti lang ang upuan, tumataas ang presyo. Ngunit, kapag mababang demand, bumababa rin ang presyo upang makahikayat ng mas maraming pasahero. Pangalawa, sa industriya ng pagmamanufaktura, ginagamit ang business economics upang mabawasan ang gastos sa produksyon at mapabuti ang operasyon. Nakakatulong ito upang mas mapabalaki ang kita ng kumpanya.
Pangatlo, sa retail businesses tulad ng malls at grocery stores, ginagamit ito upang malaman kung aling mga produkto ang mas pabibili depende sa panahon o okasyon. Dahil dito, mas maayos nilang napamahalaan ang kanilang inventaryo. Sa kabuuan, mahalaga ang business economics dahil ito ay tumutulong sa mga negosyo na gumawa ng matalinong desisyon at mas mapabuti ang kanilang operasyon. Sa pamamagitan nito, nabawasan ang gastos, napapataas ang kita at mas natutugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Maraming salamat sa pakikinig.